hindi man maging maalawa ang buhay mo, at least alam ng Diyos na hindi kanya pwedeng pabayaan. I tell you, you know what, never pa nangyari sa buhay namin mag-asawa habang sa kalagitnaan ng paglilingkod namin na kami ay totally pinabayaan ng Diyos. Wala akong maalala sa bawat araw na dumaan sa buhay namin na kami ay magmimiss ng kakainin namin. Ano ang sinasabi ko? Totoo lang yung sinasabi ko. Dahil ang sinasabi ko, listen to me. No, yun yung katotohanan. Listen, kung wala man kaming pera ngayon, listen, may mga kapitbahay na iipuin ng Panginoon para magdala ng pagkain. Nakaranas na kayo noon? Tama, mali? At least, totoo yung sinasabi ko sa inyo. One time, naubusan kami ng budget. No? And then, may biglang dumating na kapitbahay. Sabi niya gano'n, tok, pastor, para po to sa inyo. Ano yan? Pagkain po kasi birthday po na gano'n. Listen, God is faithful. In fact, hindi naman namin close yung tao na yon. Tama? That's why wag mong sabihin sa akin, no, kapag wala ka ng, listen to me, kung puro asin na lang, kung puro kanin na lang, kung puro isda na lang, nasa pagkain mo, be thankful. Huwag kang mag-murmur. Galunggong na naman. Salamat ka, may galunggong. Diba? Yung iba sa inyo, tilapia na naman. Mas malaki kaya sa galunggong yun. Diba? Yung iba sa inyo, corn beef na naman. Buti kami corn beef. Yung iba nga, corn lang eh. Walang beef. Tama? Diba? Yung iba sa inyo, adobo na naman. No? Diba? I tell you, that's why, to be honest, pag sa bahay, nagagalit ako kapag napapanisan kami ng sinaing. Nagagalit ako pag napapanisan kami ng pagkain. Why? It's because ang laging bukang bibig ko, sabi ng ganon, hindi nyo alam kung gaano karaming tao ang naghihirap at walang makain. You are blessed. Tama? Tama ba? True. Doon ako nagagalit. Pastor, nagagalit ka pala? Panginoon nga, nagagalit eh. Hello? I don't know. Read the Bible. Tama? Amen? No? But please, no, wag nating isama yon sa usapan. Ang pinag-uusapan natin dito, listen to me, no, sa bawat pangako ng Diyos, be sure na alam mo kung paano ito panghawakan sa buhay mo. Are you with me? Why? Sabi niya, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Sino daw ang bahagi ng lahi ni Abraham? I think hindi pa pumuputok ito sa inyo eh. Once na pumutok itong salita na ito, and then sasabihin nyo, wow. Why? It's because itong sinasabi ko sa inyo na word ngayon, that is the promise of God in your life, in our life. Now, the reason kung bakit ito kailangan buksan sa inyo upang mabuksan ang inyong mga mata na masabi nyo sa sarili nyo na mayroong magandang naghihintay sa inyong kinabukasan. Hindi lahat kahirapan. Hello? Diba? Be thankful. Habang meron kang tinitirahan, be thankful. Habang meron kang sinusuot, be thankful. Amen. Habang meron kang kinakain, be thankful. Pag wala ka ng kinakain, be thankful pa rin. And then I believe, no, pag dumating yung araw na yun, gusto lang ng Lord na i-lead ka sa fasting. Sabi ni Sister Malu. Amen. Okay, sabi rito, Luka. No, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Now listen to me, ikaw at ako ay bahagi ng lahi ni Abraham. Sino ang nangako kay Abraham? At sa lahi ni Abraham, ang Diyos na buhay. Now, anong sabi ng salita niya? Pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Now, ibig sabihin, ipinangako ng Diyos from the very start kay Abraham at sa kanyang lahi
Now, paano tayo naging lahi ni Abraham? Dahil ikaw at ako ay nagmula sa Panginoong Kristo. Remember that? Oh. Until hindi nagsisingin sa puso at isipan niyo yung bagay na yan, that's why hindi kayo maka-agree. Amen? Now, this time, i-push ninyo ng gusto ang inyong puso at isipan. Ikaw at ako ay bahagi ng lahi ng Panginoong Kristo. Yun ang totoo. Now, alisin mo yung doubt. Why? It's because ang totoo nang galing ka sa Panginoong Kristo. That's why ang sinasabi ng salita ng Diyos ay para sa iyo. Sabihin mo, para sa akin. Come on, sabihin mo sa bawat isa, para sa atin. Ikaw at ako ay bahagi ni Abraham. Ikaw at ako ay bahagi ng lahi ni Abraham. Ikaw at ako ay bahagi ng lahi ng Panginoong Kristo. That's why look at here. Sabi niya, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon, siya ay pinawalang sala. Now listen to me. Paano ito magkakaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isa? Isa lang ang susi ni Abraham. You want to know? Hindi dahil sa siya ay natutong sumunod sa kautusan, kundi dahil sa siya ay natutong manalig. Did you read your Bible? Anong sabi? No. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. Now, ano ang importante sa bawat pangako ng Diyos sa buhay mo? Nais kong sabihin sa iyo, sa bawat pangako na iyo pinangahawakan sa buhay mo, paniwalaan mo ito at magsimula kang manalig sa bawat pangako ng Diyos na ibinigay sa iyong pagkatao. At hintayin mo na dumating ang araw na iyan ay didinggin ng Diyos. Hallelujah! Why? Dahil ang bawat salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na ito ay walang kabuluhang nangyari. Subalit ang bawat salita ng Diyos, langit at lupa ay papanaw, ngunit ang Kanyang salita, kailanman ay hindi maglalaho. Listen to me, I hope and pray, ito at ganito kung paano nyo panghawakan sa buhay nyo ang Kanyang salita. The moment na ganitong bagay, kung paano mo panghawakan ang salita ng Diyos, listen, ang buhay mo, paglabas mo sa pintuan na yan, listen, hindi na magiging katulad ng dati. Why? It's because merong malinaw na pag-asa sa puso mo. Merong malinaw na pag-asa sa puso at isipan mo na nagmumula sa Diyos at hindi nagmumula sa salita ng tao. Did you get this point? That's why, listen, kung minsan we are hopeless. Kung minsan we are faithless. Kung minsan, listen to me, sa matagal na panahon, kung minsan hindi natin alam kung paano panghawakan ang bawat salita ng Diyos, pero iba ang sinasabi ng salita ng Diyos. This time. Amen. Are you with me? Yes. Amen. That's why this time, simulan mo sa sarili mo na ikaw ay manalig sa Kanyang pangako. Did you get my point? I said, this time, mula ngayon, magsimula tayo na panghawakan at panaligan o manalig sa bawat pangako ng Diyos na binitawan sa buhay natin. Now, sa umagang ito, ano ba ang mga pangako ng Diyos na inyong tinanggap sa inyong buhay? I hope and pray, beginning today, alam mo kung paano panghawakan ang bawat pangako ng Diyos na Kanyang inilalagay sa inyong buhay, na Kanyang inilalagay sa inyong harapan, sa inyong puso at isipan. Now, begin to receive it in your life. Begin to grab it in your life. Begin to contain it in your life. Hold it, keep it, guard it in your life. At simulan mo na ito'y hawakan, simulan mo na ito'y lakaran, hanggang dumating ang araw, ang pinakahihintay mo na bibigyan ng katuparan ng Diyos, ang bawat pangako niya na Kanyang binigay sa bawat isa sa atin sa lugar na ito. Can you say amen to that? Amen. You know, kung tatanungin ko kayo, sino rito ang naniniwala isang araw na sa bawat salita ng Diyos na pinanghahawakan ninyo, bibigyan ito ng katuparan ng Diyos? Amen. Come on, let me see your hand. Na walang pagdududa? Yes. Na hindi kayo nag-aalinlangan? Yes. Now, bakit mo kailangan bigyan ng puwang ang pagdududa sa iyong puso at isipan ngayon? Remove it in your heart. Yes. Can you do that? Yes. Remove it in your life. Remove the doubt. Amen.
Remove the doubt. Alisin mo yung pagdududa sa puso't isipan mo. Ang gawin mo ngayon, ito yung oras, ito yung panahon, maniwala ka ng buong puso sa bawat salita ng Diyos. Listen, hindi ako ang nagsalita, kundi ang salita ng Diyos. Ang siyang nangungusap sa buhay ng bawat isa. Kung ginagamit man ako ng Diyos sa inyong kalagitnaan, I thank God for this opportunity. Are you with me? But to be honest with you, isang bagay ang alam ko. Ano yon? Ang bawat salita ng Diyos na ating pinag-uusapan ngayon, this is from Him. I said, this is from Him. Yun ang alam ko. Yun ang paniniwala ko. That's why, kung alam mo kung paano pang hawakan ang kanyang salita, listen, ito yung oras, ito yung panahon na huwag mong pakawalan ang kanyang salita sa iyong buhay. I tell you. Amen? Ito yung oras na yun. At huwag kang magsimulang maniwala next week. Huwag kang magsimulang maniwala next year. Huwag kang magsimulang maniwala bukas. Ngayong oras na ito, tinitingnan ng Diyos ang puso ng bawat isa kung hanggang saan mo paniniwalaan ang kanyang pangako sa iyong buhay. That's why kung alam mo kung paano panghawakan ang kanyang salita, I tell you, then begin to receive it in your life. Do not just claim His word. Do not just claim His promises into your life. But begin to receive this. Tanggapin mo sa buhay mo. Amen. Amen. I tell you, no, ang pinag-uusapan pa lamang natin dito ay pangako ng Diyos o salita ng Diyos. It's because to be honest, sa matagal na panahon, hindi natin alam kung paano pang hawakan ang salita ng Diyos. The moment na ito'y dumating sa buhay natin, hindi natin alam kung anong gagawin dito. Now, alam mo na. Did you get my point? Now, alam mo na. That's why look at here. Let's continue verse 14. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Did you get this? 15. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkabuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala rin paglabag. 16. Kaya nga ang pangako ay nakabase o nakabatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Did you get this? I think hindi nyo nakuha. Where is that again? 16? Read it again. Kaya nga, ang pangako, everybody say pangako. Promise. Ay nakababatay o nakabase sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Ibig sabihin, ang bawat pangako na iyong pinangahawakan, ito ay bumabase sa iyong pananalig. Kung paano mo ito pinangahawakan sa iyong buhay. Malinaw ba, sir? Amen. Kung hindi mo alam kung ano ang salitang pananalig, listen to me, ang salitang pananalig, no, ikaw ay nagtitiwala ng lubos na iyan ay magkakaroon ng katuparan sa iyo. Yun ang pananalig. Amen. Bakit ka nananalig sa isang tao? Nananalig ka sa isang tao kasi nagtitiwala ka sa kanyang mga salita. Tama ba? How much more kung ang Diyos ang nagsalita? Amen! How much more I said kung ang Diyos ang nagsalita? Kung ang mga politiko alam kung paano manalig ang mga tao, I hope and pray, higit sa lahat, pag ang Diyos ang nagsalita, ang lahat ng nakakapakinig ng kanyang sinasabi, alam natin kung paano manalig sa kanyang sinasabi. Dahil hindi magsasalita ang Diyos na hindi niya ito tutuparin. Ang bawat sinasabi ng Diyos ay kanyang binibigyan ng katuparan. Yun ang alam ko sa Diyos. What about you? Amen? Amen. Hallelujah. That's why look at here. Everybody look at here in verse 16b. Sabi rito, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Wow! No? Tulad niya, yamang siya ang Ama nating lahat. Look at here on verse 17. This is very exciting. Are you ready?
Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Are you ready? Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Did you get this? No? Sabi dito, ganito ang nasusulat. Ano ang nasusulat daw? Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kanino to sinabi ng Diyos? Kay Abraham. Tama ba? Ano ang sinasabi nito? Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Look at here. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ibig sabihin, magkakaroon lamang ng bisa ang bawat pangako ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa iyong buhay kung ito ay pananaligan mo o paniniwalaan mo sa harapan ng Diyos. Kailan? Ngayon! True. Kailan? Ngayon! Why? Dahil alam mo at alam ko na kasama natin ang Diyos sa lugar na ito. Now, when you receive His Word, kung tinanggap mo ang kanyang pangako, ang kanyang salita ngayon mo ito pananaligan. Ngayon mo ito pananampalatayanan sa iyong buhay. Why? Dahil ang Diyos ngayon ay nagbigay ng salita ng kanyang pangako sa iyo ngayon. That's why ang inaasahan niya, ngayon mo ito pananaligan din. Immediately, you know how to respond to His Word. Immediately, you know how to respond to His promises into your life. Ito yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Hindi yung immediately, there is doubt into your life. Did you get this? No? I hope and pray na nagkakaunawaan tayo. That's why look at here on verse 18. Continuation of verse 17. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay ay lumikha sa lahat ng bagay. Do you believe on that? Do you believe on that? I said, ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Do you believe on that? Sabi rito, bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya. Alam niyo ba, yung dating kay Abraham, nung sinabi ng Diyos, you know the story? Alam niyo ba na si Sarah, na dating Sarai, ay baog? Alam niyo yon? Alam niyo yon? Okay, ngayon alam niyo na. Kung hindi niyo pa alam. Okay? Now, nung sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay magiging ama ng lahat ng mga bansa. You know? Hindi sinabi sa Biblia na ang Diyos ay nakakita kahit kakaunti ng pagdududa sa puso ni Abraham. Sorry. Amen? Sa puso ni Abraham. That's why the moment na ito ay sinabi ng Diyos sa buhay ni Abraham, pinaniwalaan niya ito ng buong puso. Hindi niya tinignan kung anong kapansanan meron ng kanyang asawa. Hindi niya tinignan ang pagiging baog ng kanyang asawa. Let me tell you, or let me read this for you. Sabi rito, verse 18, bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, iba kasi yung pakiramdam na alam mo na yung asawa mo, like for example, na baog, para sa katatayuan ni Abraham. Tama ba? Tama ba? Pero ito yung hinangaan ng Diyos kay Abraham. Kaya na nakita niya na alam ni Abraham yung katatayuan ni Sarah, na siya ay baog or barren woman. Amen? Ganun pa man, ang nasa puso't isipan ni Abraham na kanyang lingkod, magkakaroon ng katuparan ang sinabi ng Diyos sa kanyang buhay, na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Tama ba? Are you with me? No? I hope and pray na ganito rin natin panghawakan ang pangako ng Diyos sa ating buhay.
Kung minsan, tinitignan mo yung kapasidad mo. Tama ba? Ano ba yung kapasidad na meron tayo? Kung minsan, iniisip mo, imposible mangyari. Pero dahil sa sinabi ng Diyos, paniniwalaan ko. Tama ba? Tama ba? I remember, nung tayo ay nag-acquire o bago mag-acquire ng church property. Isa sa panalangin ko sa Panginoon, Lord, paniniwalaan ko kung ano yung nilagay mo sa puso ko. Amen? Why? No? Dahil kung titignan ko yung amount ng property na yon, I tell you, that is a big amount money. Amen. Amen? Amen. But I know na dumating. Alam nating lahat na dumating. Tama po ba? Tama po ba? Now, no, kung binigyan ng katuparan ng Diyos yung bagay na yon, isang bagay lang yung dapat niyong tandaan. Ano yon? Katunayan na ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami ng tao. Hindi niya tinitingnan kung gaano kayo karami o gaano tayo karami. Amen? Ang tinitingnan niya palagi, kung paano mo pangahawakan ang kanyang pangako sa puso't isipan mo. Tama ba? Because the moment na ang tinignan mo ay yung kapasidad ng tao, wala doon ang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Yun ang totoo. Amen. Hello? That's why, listen, pag dumating yung araw na nilagay ng Diyos sa puso ninyo, na kayo ay magkaroon ng sariling business at binigyan niya kayo kung paano kayo magsisimula ng business, begin to receive it in your life. Begin to believe, sa tinanggap mo at patuloy ka, na humawak sa pangako na yan. Amen. I know some of you, God will prosper you. Amen? I know. No? I know some of you, many of you, God will prosper you. Bakit ko sinasabi, Pastor, ba't ayaw mo sabihin lahat? It's up to you kung paano mo tatanggapin yung salita na sinasabi ko sa inyo. Kung sa tingin mo sa sarili mo kasama ka doon, then so be it. Tama ba? Yun ang magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Amen. Pero kung iniitsipwera mo yung sarili mo, then, it's up to you. Tama ba? No? But be sure na alam mo yung purpose kung bakit ka ipaprosper ng Lord. Amen? The reason why God will prosper us is because gusto niya na magamit itong iglesyang ito as a channel of what? Of blessing. In our community, hindi para pakainin natin ang mahihirap, upang sa ganon, magamit ang iglesia na ito, upang sa ganon, mas lalo pa na mapalawak ang alin. Ang mandato ng Diyos, ang plano ng Diyos sa lugar na ito. To bring transformation in our city. Amen. Hallelujah. Do you believe on this? Now look at this. Look out. Where are we? Let me finish this. Where are we? 19 or 18? I think 18. Okay? Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siyang magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin na magiging lahi mo. Verse 19. Mag-100 taon siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nang hina ang kanyang pananalig. Did you get this? Yes. Alam niyo ba kung kailan nagsimula si Abraham na makareceive sa word ng word sa Lord? Sino nakakaalam? Sino nakakaalam?
Remember, 25 years bago magkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Remember that? Ibig sabihin, at age of 75, nung siya ay tumanggap ng word from the Lord, na si Sarah ay magkakaanak. Hello? So, ibig sabihin, after 25 years pa, bago magkaroon ng katuparan, ang alin? Ang pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaanak. Sino? Si Sarah. Tama ba? No? Pero minention dito na si Abraham ay uugod-ugod na. Noong panahon na yon. Then that's why, dun ko mas lalong napatunayan sa Diyos, no? Sa bawat taon na dumaan kay Abraham, tinitignan niya lang kung anong kondisyon ng puso ni Abraham. Did you get my point? Tinitignan lamang ng Diyos, no, kung ano ang totoong kondisyon ng puso ni Abraham. Amen? The moment na ito'y pinoprolong ng Diyos, alam niyo ba na pinrolong ng Diyos yon? Pinahaba ng Diyos yung panahon? Do you believe on that? Yes. Are you here? Yes. Are you listening? Yes. No? Pinrolong ng Diyos yung panahon na magkaroon ng katuparan yung kay Abraham. Why? It's because marami pang binago ang Diyos at hinubog ang Diyos sa kanyang buhay. True. Hello? That's why, kung gusto natin, no, na umikli yung ating season o yung panahon ng paghihintay natin, you know what? Gumawa ka ng desisyon ngayon. True. Pero be sure na tama ang puso mo. Hindi ka lang after doon sa ma-receive mo yung blessing. Lord, kung 25 years yung kay Abraham, pwede ba sa akin 2.5 years na lang? You know what? Walang imposible sa Diyos eh. Tama ba? Diba? Walang imposible sa Diyos. Why? It's because for me, isa lang yung pinanghahawakan ko. Ano yun? Kung 25 years kay Abraham, no, it's okay. Kung sa atin 2.5 years, pwede kang gawin ng Diyos ng 2.5 months eh. Depende sa kondisyon ng puso natin. Tama po ba? No? That's why I hope and pray na nagkakaunawaan tayo rito. Amen? Sabi rito in verse 19, mag-100 taon siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Pag sinabing hindi nanghina ang kanyang pananalig, from day one na ang Diyos ay nangusap sa kanya hanggang dun sa bago i-deliver ng Diyos sa kanya ang kanyang pangako. You know what? Consistent ang pananalig ni Abraham sa Diyos. I don't know kung paano nyo maintindihan yung word na meron kayo sa inyong mga kamay. But this is the way kung paano ko maintindihan ito. Amen. I hope and pray na makatulong ito sa inyo. The way kung paano ko ito i-interpret sa inyong kalagitnaan. Amen? Amen. Hallelujah. That's why here on verse 20, sabi dito, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. The problem sa buhay ng maraming Kristiyano, the moment tumanggap ka ngayon, and then sumunod-sunod yung iyong mga trials, and then sasabihin natin kaagad-agad, no, wala na yung pangako ng Diyos. Ano sabi ko sa inyo kanina? Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay, pasahan mo yung kanyang mga testing. Sa buhay mo. Bago mo tanggapin yung diploma mo sa grade 6, bago mo tanggapin yung diploma mo nung high school, bago mo tanggapin yung diploma mo nung kolehiyo o nung nagmasteral ka, pumasa ka muna sa mga maraming test na binigay ng teacher mo. Always remember that. Tama ba? Naalala ko nung college ako, thesis namin, finals, graduating student ako. Alam mo, nag-backslide ako noong time na yon, but nung na-revive yung puso ko, sabi ko doon sa mga classmate ko, kasi may usapan na kami. Isa sa mga usapan namin, Ronnie, hindi pa ako pastor noon, nag-aaral pa ako ng kolehiyo noon. No? Pag mag-e-exam tayo, kasi one seat apart, di ba?
sa college. At saka, tawag dito,